Hello everyone and hello mga Libra. Itong reading na to ay para sa unang buwan ng 2026. Happy New Year sa inyong lahat. Let's see anong energies for January 2026, anong mga messages and advice cards ang gustong iparating ng universe para sa'yo. Ang goal ng channel na to is to give guidance, channeling the light from the creator with good intentions para may positive energies ang lahat. Please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. Libra, you have the Four of Wands in reverse and you have the Five of Wands in reverse. Libra, merong sense of unfulfillment or may pakiramdam na parang hindi kompleto yung sarili mo in January 2026. Merong kulang. May nafe-feel kang kulang. There is a part of your life na posibleng yung pamilya mo, kaibigan mo malayo sa'yo. Yung kaibigan mong inaasahan mo na sana gustong-gusto mong malapit sa'yo, sana andito siya pero parang magkaaway kayo or hindi kayo ganun kaayos. There is this part of you na alam mo sa sarili mo is missing. Kasi kahit parang New Year 'di ba? Dapat usually masaya tayo, lagi tayong natutuwa, meron tayong celebrations, ganyan. Pero sa'yo, there is this kulang, may pagkukulang na pakiramdam. Yung iba sa inyo kasi may mga hindi pa natapos na away or alitan in the past. And ito yung hina-highlight ng universe para sa'yo in January 2026. In the past, siguro nagkaroon ng sagutan or nagkaroon ng konting hindi pagkakaunawaan. Pero Libra, nakikita ko dito na medyo matagal na to or somehow parang nanahimik yung bawat party. Parang nanahimik yung mga tao. Yung iba sa inyo, pwede ding may kinalaman ito sa trabaho kasi once is all about passion. So, yung iba sa inyo, may mga hindi masaya about their work or doon sa ginagawa nilang panghanap buhay nila or hobbies nila. In January 2026, you have the Judgment card in reverse. Nakikita ko dito, Libra, na in January, hirap ka pa din na i-acknowledge, hirap kang makita or aminin sa sarili mo kung ano ba yung nangyayari talaga. So, may mga tema sa buhay mo na alam mo yung hirap tayong tanggapin na mali tayo or hirap tayong aminin sa sarili natin or harapin yung problema dahil takot tayo may magawa pang mali or minsan takot tayo na aminin sa sarili natin na kailangan nating magpakumbaba. So, meron ditong sinasabi, Libra, na may posibilidad para sa'yo na iwanan pa din or takbuhan pa din yung mga problemang yon. So, ano bang sinasabi ng universe sa inyo? Ano ba yung advice para sa inyo ng universe? You have the Seven of Swords here in reverse. Ang Seven of Swords is all about betrayal, pagnanakaw, pagsisinungaling, pagtatago sa iba, kumaga hindi siya ganun kasaya kasi hindi siya nagiging tapat. Pero naka-reverse ito, Libra. So, gustong gawin ng universe para sa'yo or gawin mo ay baliktarin yung mga sitwasyon na yon. Kaya siya naka-reverse. So, kung alam mong may nagawang mali in the past, itama mo siya. Kung alam mong may mga pag-uusap na hindi nangyari, pag-usapan mo, ikaw yung magsimula, Libra. Kung alam mo sa sarili mo na meron kang pagkukulang sa ibang tao, may kailangan mong humingi ng tawad, kailangan mong mag-sorry. Baka kailangan din nilang mag-sorry sa'yo in some way, hindi mo alam. Pero yung sa'yo, ikaw mismo, you have to take charge and you have to fulfill that. Bakit? Ni hulawan. Hindi ganon, Libra. But it's more about you releasing yourself. Kailangan mo pakawalan yung sarili mo doon sa mga nangyari in the past. Kasi sinasabi dito, yun yung magbubukas ng Pentacles. Kung papansinin mo, isa lang yung Pentacles card dito, which is the Six of Pentacles, and yun yung potential outcome mo. That potential outcome, mangyayari lang yan, Libra, kung gagawin mo tong Seven of Swords in reverse.
which is itama ang mga mali, baliktarin yung mga nangyari before, humingi ng tawad, ibalik ang dapat isoli, ibigay ang dapat ibigay ng buong buo sa puso mo. And doon ka lang magkakaroon ng pakiramdam na buo ka ulit. Na yung swerte mo, alam mo, ayokong sabihin swerte, pero yung blessings mo ay bumalik sa'yo. Because kung hindi mo binibigay yung dapat para sa ibang tao, then paano mapupunta yung para sa'yo? So laging kulang, laging bitin yung makukuha mo from the universe. Hindi din gusto ni God na alam mo sa sarili mong may kakulangan ka pero hindi mo yun binibigay sa ibang tao. Because some people, may mga tao na maybe deserve na makarinig from you. Baka kailangan nila ng pagpapakumbaba from you or kahit makipag-usap ka man lang and start anew. And yun yung sinasabi dito kasi Six of Pentacles is makakapagbigay ka sa mga tao. Hindi mo alam kung gaano ka-importante sa ibang tao na marinig ka or makapagbigay ka. Six of Pentacles is also about giving away money. Giving money away. Ibig sabihin, kung kaya mong gawin, baliktarin yung mga nangyayari sa'yo, magiging sobrang blessed ka. Na sobrang enough ang blessings mo na pwede mo kang mamigay. Hindi ba maganda yun, Libra? I hope nakaabot ka dito sa point na to. Kasi hindi siya, ang mga nakikinig dito usually sa mga tarot channels is ka-love life at kailan sila magyayaman. Pero sana marinig mo to hanggang dito sa part na to. If nakarating ka dito sa part na to, please, yes, sabihin mo, mag-comment ka na yes, andito ako sa last part ng reading na to. Okay? So, advice cards sa tayo, Libra. Kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow pag kayo naman ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel para blessings lang ang umiikot sa community natin. Okay, Libra. Your first advice card is Rhodochrosite. Be gentle with yourself. You've been through a lot and need time to heal and recover. So, maging mabait ka sa sarili mo, Madami ka ng pinagdaanan. Lahat tayo madaming pinagdadaanan, hindi na tayo perfecto, may mga tama at mali ka ding nagawa. Pero kailangan mong maging mabait sa sarili mo. Kasi kung hindi mo yun gagawin, then paano mo gagawin yung mga tama sa buhay mo? Hindi ba? Kailangan magkaroon ka ng time to recover, ng energy para kumilos sa January 2026. You have the next card is codependence. May mga relationship ka with other people na maybe ikaw or sila ay codependent. Codependent, ibig sabihin nangangailangan ka, kailangan mo sila, kailangan ka nila. And ito yung nagka-affect sa'yo sa love life mo ngayon. So, maaaring ikaw mismo ay hindi ka ganun ka-stable pagdating sa emotional well-being mo. Or baka nararamdaman mo ngayon na kailangan mo ng mga tao. So, sinasabi sa'yo dito na hindi mo naman talaga kayang ikaw lang. Kung tingin mo, ikaw lang mismo at yung, sabihin na natin yung iba sa inyo, may pride, may ego, ayaw kumausap ng ibang taong nakaalitan or ganyan, then, sinasabi dito na kailangan mo din sila. Kailangan ka nila, kailangan mo sila. Yun lang talaga yun because hindi tayo perfect, hindi tayo Diyos. Kaya nga tayo andito ngayon sa mundo is because we need to help each other. Your next advice card is divine timing. The divine brings things in the timing that we need. Nothing comes before we are prepared, nor leaves too early. May I always trust your perfect and holy timing, dear Lord. Lahat ng dumadating sa'yo, Libra, nasa timing yan. At ito, baka itong nakikinig ka ngayon kung umaabot ka dito sa part na to, baka ito na yung timing na hinahanap mo. Sinasabi sa'yo dito na kailangan mong marinig ang reading na to kasi nga ito yung kailangan mong malaman. Libra, may mga bagay na dumadating sa buhay mo na, or nating lahat, pero para sa'yo very specific, pinapaalalahanan ka na ito yun, may timing talaga. And nasa sa'yo yun kung paano ka mag-react sa mga nangyayari. Gusto mo bang mabuti yung kalalabasan, yung gagawin mo, or gusto mong maging hindi maganda yung kalalabasan. So, nasa sa'yo yun. And
Ayun nga lang, binibigay sa'yo ng universe kung ano yung tingin niyang makakatulong sa'yo, magkakaroon ka ng awareness, pero nasa sa'yo pa din kung paano ka kikilos about it. Next advice card is let go of guilt. When you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you've done or not done and trust that God loves you unconditionally. So wag kang matakot. Minsan yung iba sa inyo baka guilt yung nararamdaman. Natatakot kang harapin yung pakiramdam mo na guilty kasi minsan baka sa tagal-tagal ng panahon na hindi mo tinago mo, ikinubli mo, tinakbuhan mo yung mga responsibility mo sa ibang tao o yung kapatawaran na dapat binigay mo or binigay nila sa'yo. Minsan nagpo-form na siya ng guilt and baka yun din yung ayaw mong harapin. So, pinapaalalahanan ka ng universe na baka kailangan mong i-let go ito. Kailangan mong i-let go yung mga negative feelings na yan. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kayong forecast for your sign Libra. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.